Hoy! Uy! Pasensya na kung napahinto kita rito. Okay lang, marami pa naman akong oras. Malapit na rito yung hari, di ba? Hagya? Ah, Leon lang tawag sa'yo ngayon, alam ko. alam mo pala ibig sabihin, nambubuisit ka lang. Wala ka pa rin pinagbago. Nga pala, malaking tulong yung pagbibigay babala sa akin ni Flutter. Mas gusto ko kasing umiwas sa mga laban ngayon. Mabuti naman kung ganun. Siya nga pala, ano ba yung bagay na yan? Huh? Ewan. Nailagay siya sa akin ng isang hunter na nakalaban ko. Kahit anong bilis ang takbo ko, nakakasunod pa rin sa akin. Kaya hinayaan ko na lang. Isa pa, mukhang wala naman siyang masamang epekto sa akin sa ngayon. Andyan lang siya, oh. Gusto mong mawala? Huh? Gusto mong mawala ang bagay na yan? Kaya mong tanggalin? Pwede nating alamin. Pero hindi libre, tama? Mabuti nagkakaintindihan tayo. Sabi ko na nga ba eh. May tinatrabaho kasi kami ngayon para sa maharlikang gwardya. Maganda kung matutulungan mo kami. Boss Leon, Huh? namataan ko na ang target. Nasa National Highway siya sa tabi ng gubat, patungong Hilata Silangan ng Longtong. Aba, magaling. Mukhang hindi nagkamali ng hula si Lady Neferpito. Huwag mo siya hayaan makawala. Ipadala mo lahat para siguradong hindi makawala. Apo, May tinutugis kasi kami ngayon tao. Malamang isa siyang hunter. At gusto mong tulungan kitang huliin siya, ganun ba? Sabi mo, hunter siya? Medyo mahirap talaga kalabanin ng mga yun. Bago ang lahat, tatanggalin muna natin ang bagay na yan. Sige, Kapag pumunta ka sa palasyo, mabibigyan ka ni Lord Shawapuf ng bagong espesyal na kapangyarihan at tuturuan ka na rin niya kung paano gamitin yon. Kung mabilis ka matututo, baka magawa mo sa loob ng isang araw. Mabagal kasi ako kaya inabot ako ng 3 araw bago ko matutunan yung sa akin. parang napakasarap naman pakinggan ng alok mong yan. At bilang kapalit, kailangan kong pagsilbihan ng hari. Nakuha mo. Madali lang, di ba? Sige, payag ako dyan. Nililinaw ko lang ang lahat. Mabuti na nga yung maliwanag. Kung wala ka ng tanong, tumuloy ka na sa palasyo at kontakin mo ako kapag namaster mo ng panibagong kapangyarihan mo. Habang hinihintay kita, aalamin ng mga alagad ko kung anong kapangyarihan ng target. Okay, wala naman ako magagawa. May utang na loob ako sa'yo. Halata naman nagpapalakas ka sa kanila dahil gusto mo makangat. Ikaw rin, hindi nagbago. Natural ako pa. Maaaring ganito ako ngayon pero dati akong haring ng kagubatan. Talagang umaasa ka pa rin magiging hari ikaw uli, ha? kanina pa ako sinusundan ito. At sa ganyang kalayo, hindi siya abot ng yoyo ko. Kung hindi ko siya matatalo, matatakasan, problema to. Doon ako, sa gubat! Sa kapal ng mga halaman at puno dito, mahihirapan siya makita ako mula sa itaas. At kung susubukan niyang lumapit, maabot ko na siya ng yoyo ko. Wala pa rin. Sumuko na kaya siya, pero parang imposible. Dapat sinubukan naman lang akong hanapin bago siya sumuko. Asar! Wala akong oras maghintay lang dito. Kung susugod ka, sugod na! Hindi ka makakatago sa akin. Kahit saan ka pa magsuot, nakikita kita. Sugod na, mga sundalo ni Leon. Hanapin at hulihin ang target. May paparating, pero galing sa kabilang direksyon at nasa lupa. Natanggal niya ang mga braso at ulo ng kalaban niya sa isang iglaplat. Hindi kami mananalo kung one-on-one at malapitan ng laban. Nasaan na siya? Captain! Sitas! Ha? Ah! Yeah! Yeah! Ah! Yeah! Yeah! Mamamatay na ako! May dalawa pang nakatakas. Sabay-sabay na kaming umaatake mula sa iba't ibang direksyon pero hindi man lang kami makatama. Atras muna! Kailangan mag-regroup! Hindi ka makakatakas sa akin. Ikaw siguro ang leader. Ikaw nang unahin ko! Ano, ayos ba? Nagustuhan mo ba ang sorpresa ko sa'yo? Ang walang yang yun. Pinasabugan ako gamit ng masamang hangin! Teka, paano nangyari yun? Sigurado akong naikubli ko ang aura ko at umatake ako mula sa blind spot niya. Pero sakto ang timing ng pag-atake niya. Malamang may nagturo sa kanya ng lokasyon ko mula sa malayo. Siya yun. Siguradong nakikita niya ako hanggang sa mga oras na to. May kapangyarihan siguro siyang matukoy ang lokasyon ko sa lahat ng oras. Kung ganun, wala akong balak na ipakita sa kanya ang mga alas ko. Hindi nila pwedeng malamang nakakagamit ako ng kuryente, pati yung yoyo ko. Mas okay sana kung maiiwasan ko siya at makakatago uli ako. Kaya lang mukhang imposible na. Kailangan matalo ko sila sa mano-manong labanan. Baril! Hindi, may nakabaon na bagay sa sentido ko. Bulgas? Bulgas? Asar! Saan nanggagaling ang mga balang to?
Area TH88, X15, Y12, Z2, Point X9, Y3, C1. Okay. Wala ka ng takas mula sa aking freedom shotgun. Oh yeah. Asar talaga! Hindi tumitigil ang pagdurugo. Hindi ordinaryong mga pulgas sa mga to. Area P9, Y7, X8, C4, Point Y5, X3, C1. Okay. Halatang hindi nila ako gustong patayin agad. Hindi yun ang layunin nila. Ang talagang layunin nila. Dahan-dahan akong ubusan ng lakas sa labis na pagdurugo. Espesyal lang, mga pulgas ko. Mas talentado sila. Nakakatulong sila ng 200 meters pa itaas. At kung isasama mo pa ang puwersa ng aking airgun, hindi sila mapipigilan. Oh yeah. Aba, nailaga na niya. Kaya pala walang kalaban-laban sa isang toong ape squad. Mas mahihirapan silang barilin ako kung maglilikot ako. Pero yun ang gusto nilang mangyari para manghina ako lalo. Kaya hindi pa pwede yun. Mas dapat ako mag-conserve ng lakas. Uy, mukhang may binabalak siya. Baka gagamit na siya ng isang special ability. Subukan natin ang kakayahan niya. Okay. Sa pamamagitan ng aking kapangyarihang Super Eye, nagagawa akong makita ang target mula sa lahat ng angulo dahil sa mga satellite dragonflies ko. Kahit ano pa ang nagagawa mo, hindi mo matatakasan ang mga mata ko. Sige lang, ipakita mo sa akin. Hindi nakakagamit ng N si Killua. Ang N ang teknik ng pagpapalawak ng oras sa paligid ng katawan at pagpapanatili nito sa mahabang panahon. Isa ito sa mga kahinaan niya. Aminado siya sa kahinaan niyang yon. Kaya naman hindi niya pinapalampas ang oras niya ng higit sa saklaw na komportable siyang gawin. 57 sentimetro mula sa katawan niya, napakaliit lang. Ibig sabihin, kung gusto niya mailaga ng isang balang paparating, mararamdaman niya palang yon kapag 57 sentimetro na lang ang layo nito sa katawan niya at kailangan niyang bumawi sa kakulangan ng N gamit ang kanyang superhuman speed at reflexes para maiwasan ito ng point blank. Pero, sa pagkakataong to, hindi siya umiwas. Ginawa niya yun upang malaman ang anggulo ng bala. Nagmula sa direksyong yun. Aba, sinadya niya magpatama para matuntun niya ang lokasyon na bumabaril sa kanya. Ayan na, mabilis siyang papunta sa kinaroroonan mo. Okay. Sige lang, bata. Yan nga ang gusto ko.